Magandang araw mga kasisiw, new day, new vlog. Kay ganina wa ko kainom barley kag green ani oy. Gikan abot gikan sa work. Pati inita inom og barley mga kachichi. Nanginom ta parang layo-layo ta sa sakit. Unya ato kumatog sa CR kay bugnaw ang bathroom. Ari sa sala perting inita. Ari nang ko sa bathroom na matog kay makatog pa ko kay perting bugnawa. Tanawa niya mga kasisiw ha. Kasisiw mao ni siya ang barley. 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 Ngano man gyud ning among kuko oy dili man og patutbrush masukol jud ni ate. Masukol gyud siya ni ate Eureka ay. Toothbrush. Toothbrush kuko. Dili na. Hindi siya sila katulad sa ibang aso dayban. Unsa man na Magpa-toothbrush, iba sila. Sukol man. Pag ibang tao magpa-toothbrush sila doon sa sa dog clinic. So sa amin hindi sila magpa-toothbrush. Sa dog doctor. Ha? Si doktor. Ayla, Sa vet? sa vet, vet gani. Vet. Hindi sila magpa-toothbrush. Pag sa ibang tao magpa-toothbrush, yung ganyahin ang ulo nila. Sa sakit man pero titiisin na lang nila dahil hindi naman nila kilala yung lalaking nagtututbrush sa kanilang ngipin. Pasensya naman kayo mga kasisiw kasi pabalik-balik na lang ang ating vlog dito sa pambahay, sa babahay to. Dahil naman, wala na man akong alis-alis ng alis dahil mainit ang araw. Ayun, yung isa hindi man nagpa-toothbrush. Sus ko talaga itong mga taong to, pambihira. Binilihan ko ng toothpaste, lubot na lang toothbrush. No. Toothpaste, toothbrush, pero ayaw nilang magpa-toothbrush sa kanilang ngipin. Yung bike namin to, nasisira. Mahal pa naman ang binili. Pag bili namin. Naku, mga kachitsi, sorry kaayo Hana. Yung boses ko, mahinay. Mahinay dahil bago pa lang ako nag-uumpisa sa aking pagbablog, mahiya naman ako magyawit-yawit na may taong nakatingin sa akin. Pero ipapasyal ko kayo doon sa may Navy. Pero sa na lang, Friday. Kasi ngayon, malapit na ang maggabi. Mga kasisyo, dito ako natutulog sa CR kanina. Dahil malamig. Malamig talaga. Pero hindi naman mainit sa may sala. Pero gusto ko lang ba dahil dito, malamig dito sa may CR, sa aming banyo. Yun, pabalik-balik na lang ang ating view. Pero intindihan nyo na lang ako dahil bago pa lang ako nag-umpisa ng aking pagbablog. Ayun yung anak ko na si Jen. Conditioner at may essential lotion or conditioner. At meron naman akong shampoo pero kuripot ako maglagay doon sa aming banyo dahil paglagyan mo ng marami yung malaki baka na lang nila. Kasi tingin nila meron pang maraming shampoo. At meron naman kaming sabon galing sa Japan. Pinakid ng aking anak. Yun. Alam nyo, Day, kung alam nyo lang ang kalagayan ko noon, baka maawa lang kayo sa akin. Noon, alam nyo kung anong hanap buhay ko, magbinta lang ng basahan. Tapos mag-uwi, maaga ako umalis sa bahay, alas 8. Then, bago ako umalis, ihatid ko naman ang paaralan. Bago ako alis, magbenta ako ng aming
ng basahan para lang kami makakain. Day! Tanawa, Day! Para lang kami makapakain ako ng aking mga anak. Tapos pag linggo, walang basahan. Maglalaba naman ako sa noon pa hindi ngayon. Maglalaba ako ng mga damit sa mga tao para lang ako makabili ng pagkain. Tapos pag uwi ko pa sa aming bahay, lasing na naman ang bana ko dahil bisyoso siya, mag-drugs, mag-shabu, mag-marijuana. Tapos, alam nyo, ngayon lang ako nataba. Noon, ang payat ko, ang mukha ko, para naman akong aswang. Hindi katulad ngayon na may ano na ako, may ano na ang aking mukha, may may unod na ba? Noon, alam mo, sus, pag uwi ko, lasing na naman ang aking asawa. Tapos, uwi ako galing ng binta ng basahan. Mga 4 p.m. Pag uwi ko naman, bilis ako sa aking pag uwi dahil mag-prepare naman ako para sa dadalhin namin dahil lalayas kami kapag lumalasing ang asawa ko dahil manghasi. Itapapon ng aming mga kagamitan. Susunogin naman ang aming mga damit. Alam niyo lang, Day, maawa kayo sa akin noon. Dahil ako lang ang naghanap buhay, tapos ang anak ko, 6 lahat. Buti na ngayon, makakain na kami ng chicken, manok, maka-lotion na kami, makabili na ako ng kung anong gustong kainin namin. Ngayon, pero noon, maawa kayo sa amin, Day. Maawa kayo sa akin. Alam nyo kung ilang bahay na ang aming tinutulugan pag naglasing ang aking asawa. Maniwala kayo or hindi, 350 kabahay ang aming na tutulugan sa paglalayas-layas namin araw-araw. Kung ang asawa ko dahil manghasi, manapak sa akin, bugbugin niya ako dahil kahit wala akong kasalanan. Ganyan talaga, dahil. Pero ngayon, pasalamat ako sa Panginoong Diyos. Kaya nga yung ginagawa ko na ngayon, magsisimba ako araw-araw. Kaya wala namang pamasahe. Hindi naman ako magsakay ng tricycle dahil malapit lang dito sa amin, dito at doon sa may merkado, sa Berhen sa Rigla, malapit lang. Dito ako, gumising ako ng alas 3 ng kadlawon. Magsasaing pa ako, magluluto pa ako sa aking mga anak dahil may mag-eskwela, may magtrabaho. Bago mag-umpisa ang misa, alas 5:30, 1 week. Pero pag Sunday, alas 5. Kaya nga masarap yun, Day. Masarap pag makasimba ka ng araw-araw. Masarap ang feelings mo pag makasimba ka lang araw-araw. Kaya nga ginagawa ko dahil binigyan ko naman ng oras at araw ang ating Panginoong Diyos. Bigyan natin bago tayo kumikilos sa ating bahay dahil ang mga trabaho sa bahay permanente naman yun, babalik-balik naman yun, di ba? Kaya nga pero yung mga simbahan, sabi nila, bakit daw ako magmadali palagi? Sabi nila, magmadali palagi. Tapos ayaw ko, ma'am, yung maglangay-langay sa aking paglalakad. Tapos isipin ko pa yung anak ko, bunso ko, 11 years old. Marami pang gagawin sa bahay. Ayaw ko nga malangay-langay sa aking paglakad-lakad. Ang gusto ko, madali, bilis lang ba? Yun. Alida! Ayun, tinatawag ko yung aso ko. Dahil, alam mo din, pinapangarap ko yun noon pa na mag-aaso kami ng ganyan, Pomeranian at Shih Tzu. Pinapangarap ko yun, hiningi ko yun sa Diyos. Pero, dahil binibigyan nila ako.
binibigyan ako ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga huwag kayong maniwala na walang Diyos tayo, pero meron tayong Diyos. Paghihiin mo lang yung gusto mo, yung magpipray ka lang ng magpray ka lang ng yung magpipray ka lang ng galing sa puso mo. Ganyan. Tutulungan ka ng Diyos. Ngayon, hindi ko akalain na ganito na maluluwag na ang aming pagpuyo ba. Maluwag-luwag na. Pero anim lahat ang anak ko, pero wala pang nag-asawa sa kanila kasi takot sila mag-asawa takot sila magkapamilya dahil na naranasan nila ang ng kanilang papa na baka magkaganyan ang ilang asawa, mag-asawa sila ng ganyan ang ugali. Pero lang po sa ating Panginoon. Kung inaaway ko lang yun, kinabukasan ng aking anak. Pero ngayon, dahil hindi naman ako ang nagpa-eskwela ng aking anak, yung pinamagulangan ako nga, andun sa Japan, at saka yung isa, yung dito, tumarin. Ngayong pizza 8, aalis naman siya, sasakay naman siya ulit sa barko, papunta doon sa ibang bansa. Yan siya. Tapos yung isa, nag-apprentice pa, wala pang sweldo. Pag mag-apprentice pa, dahil ikaw ang magbabayad. Pero hindi ako ang nagbabayad. Yung ito, 20,000 ang bayarin kapag mag-apprentice ka. Wala pa silang sweldo. Tapos, pero okay na lang. Basta, natapos na sila sa kanilang apprentice. Punta naman doon sa ibang bansa. May sweldo na, may sahod na sila, diba? Kasi, hindi ko, buti na lang dahil sabi sa mga tao na buti pa lang daw, hindi ako susuko. At, kasi hindi naman ako talaga sumusuko sa mga ganyan. Kasi, gusto ko talaga nga mabuo ang aking pamilya dahil iba ako magmahal sa aking pamilya dahil hantang kaya pa na ako ang dyan, maglilinis dyan sa baba at saka doon sa ubos ba. Kasi may trabaho din ako sa barangay pero ilang oras lang, tapos bilis naman ako mag-uwi dito dahil magluluto naman ako naman ang magluluto ng hapunan, yung tanghalian, at kinabukasan ako din. Kasi pag sinabihan ko sila na kung kaya kita, ako na lang ang magluluto. Kasi kapag matanda na kita, sila naman ang mag-asikaso sa atin, hindi naman tayo dahil matanda naman tayo. Ngayon 53 na ako. Pag May 30, 55 na ang aking edad. Tingnan nyo dahil, ito naman sa Lord na sana bigyan niya ako ng anak na hindi magpalaboy-laboy. Focus lang talaga ang aking mga anak sa kanilang trabaho. At sana magkaroon sila ng pamilya na peaceful. Yun ang hiningi ko sa ating Panginoon, na hindi sila magkatulad sa akin. Kasi alam niyo dahil buti pa ngayon meron pa ako. Akala ko hindi ako magating ng 2024. Buti pa andito pa ako. Kaya nga dako akong pasalamat sa ating Panginoon dahil kung alam niyo lang dahil yun sa amin, maraming mga marites, alam nila na nagka-problema ako sa aking asawa, minamarites pa nila kami. Pero hindi ko naman sila iniintindi kasi ang sa akin lang, takot ako sa asawa ko kapag maglasing na, kasi hindi naman lang inom ng inom, may anak pa sila, may magdruga pa. Kaya nga
mabait talaga ang ating Panginoon, dahil huwag kayong susuko. Kung ano manggaling ang hiningi niyo sa ating Panginoon, hintay lang kayo ng hintay. Balang araw, dumating na sa inyo yung hiningi niyo sa ating Panginoon. Kasi ganyan naman ako, dahil ganyan ako noon pa lang. Na pag may 20 pesos na ako, magsimba ako. Kahit 10 lang sentabo ang pera ko, doon sisimba pa rin ako. Basta ang nasa isip ko, simba. Hindi ako magminarites dahil ayaw ko talagang marites. Kasi, handa naman ako sa simbahan palagi. Tapos, mag-iisip naman ako ng mga masama. Bahala na sila kung anong isipin nila sa akin. Basta, kumikilos ako ng maganda. Hindi ako nagpabaya sa aking mga anak. Inaasikaso kong mga anak ko. Inatiman ko ang aking mga anak. Dahil ang asawa ko dahil 32 na ang aking kinamagwangan. Tapos hanggang ngayon, wala yun siyang trabaho. Kung di, kami pa ang nagsuporta sa kanya. Kami pa ang maghahatid ng bigas or ulam. Kami pa ang kasi hindi kami, alam niyo kung bakit hindi kami nagsama sa isang bahay, dahil ayaw ko siyang pasamahin, dahil naman ako, maninervyos naman ako. Pero alam niyo, dahil ngayon iwan ko, pero hindi pa siya na huminto sa kanyang pag-inom, pagdudruga. Binabawalan na siya sa kanyang doktor, pero ayaw pa rin niya. Kung mamatay daw, mamatay. O ganun, totoo yan, pero ewan ko sa kanya. Pero hindi naman magsabi ang doktor kapag hindi na lumala ang kanyang sakit. May sakit na siya. Mataas ang kanyang sugar. Pero ayaw pa niya. Bahala na siya. Pero ako, Diyos lang ang sa akin. Ang sa akin yung akong gisalig ba is Diyos ra akong gisaligan. Diyos ra ang akong gilauman ba. Wa ko naglaom sa laing tao, wa ko nagsalig nga kanang tagaan ko, di mas ako pa ang magbigay, dahil kahit mayroon akong kaunti, bumibigay ako sa kapitbahay namin. May maawa man ako sa kanila, pero kaya lang yung financial namin hindi, walang sobra. Kasya lang yun sa amin, yung pangkuryente, tubig, ng laman, wifi, at saka pambaon sa dalawa kong anak pang eskwela, at titi ko rin magtatrabaho. Kaya nga, Lord, God is good all the time, Juday. Tinuod Juday, salugin mo sa Ginoo, Day. Tinuod din ang tanan. Tinuod din na, tinuod. Alam niyo dahil ba? Alam niyo, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos, dahil pag wala siya, wala din kami ngayon, wala din ako ngayon. Hindi kami nagkayusan ng aking pamilya, ganon. Tapos, alam mo dahil, hindi lang ako magbibenta lang ng basahan, kung hindi maglalakad kahit saang lugar, kahit for example Cebu papunta doon sa Colon, tapos dito ka sa Lapu-Lapu, dayon sa papunta ka doon sa Colon, ganyan kalayo. Tapos bukas naman doon naman ako sa Banawa, papunta naman doon sa Mandawi. Ganyan na aking lakad-lakarin kahit saan, araw-araw, palit-palit ng lugar para lang makapakain ng aking mga anak. Ngayon, pasalamat ako sa ating Panginoon, dahil kung wala siya, wala na ako ngayon. Pag wala ang Diyos, mahirap talaga dahil ang ginagawa ko noon, dahil ako ang nagpaaral sa aking mga anak, pag elementary hanggang high school. Pero sa college, ang aking kinamagwangan na ang nagpaaral, hindi na ako, dahil hindi na ako masyadong makalakad ng malayo. May
may na ano na ako sa aking katawan, may sakit na ako pero hindi masyadong pwede rin yun sa gamot. Matambalan na sa gamot. Pasensya na kayo sa aking mukha dahil galing ako sa labas. Tingnan ninyo ang aming labas. Galing ako sa labas. Tapos ngayon mainit, may init pa. Ano na naman, ang oras ngayon is 4:22. Tapos mainit pa. Naku, mainit, kaya nga ganito ang aking mukha. Tingnan nyo dahil pasensya na lang kayo sa aking boses. Sana hindi malakas dahil bago pala ako nag-umpisa ng aking pagbablog, mahiya ako maglakas-lakas ng boses tapos mayroong tumitingin sa iyo. Tingnan nyo, abang sa kanyang kuya, itong aso ko na si Dada Panda. Maldita kasi babae. Yung dumadating na ang kanyang kuya. Kaya nga inaabangan niya. Ngayon,